Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6321-6340. Kabanata 6321. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kamay ni Clayton, ang isang Tai Chi Tribulation Envoy na napadpad sa Forlat Land ay agad na ipinatawag pabalik. Natigilan sandali ang Tribulation Envoy, saka agad yumoko bilang pagsunod, at naging abo sa isang iglap. Isa pa, malamig na sabi ni Clayton. Huwag mong isipin na maiiwasan mo ang nakaraan. Hindi ikaw siya, tanggal ni Tai Chi. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang humingi ng hustisya para sa kanya? Tumawa si Clayton. Ang iyong mga salita ay medyo hindi kasiya siya. Tai Chi, biglang utos ng Law of Paths. Kailangan mong tuparin ang taya. Huminga ng malalim si Tai Chi at agad na nagpadala ng itim at puting sinag patungo kay Clayton. Tumagos sa kanyang espasyo. Direktang binalot si James sa loob nito, at pagkatapos ay nawala. Ang sinag na ito ay ang Maestro Lux Light. Mula ngayon, hindi na kailangang dumaan ni James sa mga kapigatian. Natapos ko na ang aking gawain, galit na sigaw ni Tai Chi. Maaari ba akong pumunta at ibalik ang aking mundo ngayon? Sa ano mo ibabalik ito? Mapanuksong tumawa si Clayton. Ang gobernador ng Yin ay wala at ang gobernador ng Yang ay malubhang nasugatan. Balak mo bang laruin ang lahat ng iyong maliliit na panlilinlang at ang Silver Star 8 trigram? Nakaharap sa pangungutya ni Clayton, kumulog sa galit si Tai Chi. Clayton Sindward, gumawa ka ng isang time na panunumpa. Pagkatapos ng buong pagsusumikap na ito, nanumpa kang sasaktan ang iyong talam para sa kawalang hanggan, hindi na muling sasabak sa tunay na labanan. Kung masusumpungan kong sinisiraan mo ang panata na ito, sisiguraduhin kong ang iyong kaluluwa ay nakakalat sa hangin. Sa pamamagitan nito, nawala siya sa isang iglap. Kasabay nito, isang napakalaking banal na kalasag ang lumitaw sa kawalan. Ito ang batas ng mga landas, na nananatili pa rin, na para bang may 1,000 mga salita na nais nitong ipahayag kay Clayton. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin ng labis. Umiling si Clayton. Alam ko ang gusto mong sabihin. Imposible. Natupad mo ang lahat ng iyong mga hiling, sabi ng batas ng mga landas ng maluwag. Ipinasa ko sa iyo ang posisyon ko sa Law of Paths. Ano pa ang gusto mo? May isang kahilingan pa rin na hindi ko natutupad. Bahagyang napabuntong hininga si Clayton. Let's talk about our affairs after I fulfill this request. Huminga ng malalim ang Law of Paths. May kaugnayan din ba ito sa brat na ito? Mukhang sa wakas natutunan mo na ring gamitin ang iyong utak. Tumawa si Clayton. Wesley, humanap tayo ng mapag-inuman kapag natapos ko na ang kahilingang ito at pag-usapan ang lahat ng nangyari sa mga nakaraang taon. May hindi nagdaragdag, sagot ng batas ng mga landas. Nakita ko kung paano mo insultuhan ang gobernador ni Yin ng labis, kahit na itinaya ang kanyang buhay upang iligtas ang batang iyon. Para ba sa hiling na ito ang lahat? Ang pinili ay pinili mo, ngini siya ni Clayton. Ngayon gusto mong linisin ko ang kalat para sa iyo. Makatarungan ba iyon? The Law of Paths burst into laughter. Okay, I owe you this favor. Attend to your business, I'll wait for you on the 33 heavens. With that, the Law of Paths flashed with holy light at biglang nawala. Sa sandaling ito, pinagmamasdan ni Clayton ang mga guho at pagkasira sa paligid, ang mga labi ng Ancient Genesis World ay lubusang nabasag. Huminga siya ng malalim. Ito ay simula pa lang. Ang tunay na palabas ay darating pa. Ikaw na ang nagdala nito sa iyong sarili, Tai Chi. Sa sinabi nito, humakbang siya sa kawalan, binawi ang Silver Star Power, at mabilis na nawala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6322. Habang hamupa ang masamang kapangyarihan ng pagkawasak, muling bumalik ang kapayapaan sa Skynet Headquarters. Lumitaw ang mga Celestial Sages sa ibabaw ng bagong kasal na espiritual na bundok.
Gamit ang isang kilos, binawi nila ang celestial formation na Bum-A-Lot kina Truett at Zitlali. Kaagad pagkatapos, si Truett at Zitlali ay tumakbo palabas na parang nagulat na mga kuneho. Mga senior, kumusta na si James? Nasaan si James? Ayos lang ba siya? Sa kanilang mga salita, ang Celestial Sages ay nagpalitan ng tingin, pagkatapos ay bahagyang bumantong hininga ng sabay-sabay. Sabihin mo sa amin, sumiklab ang pag-aalala ni Truett. Zitlali, itinaas ng Earthly Sage ang kanyang ulo. You should be more concerned about your parents now. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Truett na parang tinamaan siya ng bolt out of the blue. His parents. Sa kanilang mataas na cultivation at mabigat na lakas, maaari rin ba silang malubhang nasugatan? Kung totoo iyon, ibig sabihin ba ay tuluyan ng bumagsak si James? Sa isiping ito, hinawakan ni Truett ang kwelyo ni Celestial Sage. Pakipaliwanag ang lahat. Nang makita ang pagkabalisa ni Truett, huminga ng malalim si Celestial Sage. Malamang na kailangan mong pumunta sa Telhervo Holy Site at tanungin sila mismo. Sunod-sunod na 30 Grand Formation. Greetings, Mr. Clayton. Kumusta ka, Mr. Clayton? Nang makita ang paggalang ng mga Celestial Sages, nag-click si Clayton sa kanyang dila. We're old friends, there's no need to be so formal. Formal. The Celestial Sages looked at each other but felt bitter. Seriously, you break formations where you go. Kung hindi ka namin magalang, at basta-basta mong sinira ang 30 Grand Formation, then Skynet will really be defenseless, naisip nila. Your quixotic energy is more effective for healing. Please take care of it, sabi ni Clayton habang itinaas ang kamay. Instantly, the heavily injured Dark Thea and James appeared in the void. The Celestial Sages were surprised upon seeing them. Are they both heavily injured? Tanong ni Celestial Sage. Considering they battled all the top-tier powerhouses of the Genesis world, it's both me alive. Why said they's aim alive? Nakikialam kung napakalakas nila. Matigas na sagot ni Clayton. Enough with the banter. Ipauubaya ko sa iyo ang gobernador ng Yin para sa pagpapagaling. Kailangan kong kunin ang brat na ito para mahanap si Egor. Ang kanyang matuwid na aura ay ang tunay na nakapagpapagaling na kayamanan. Sa isang mabilis na paggalaw, agad na nahuli ng Earthly Sage ang matinding nasugatan na si Dark Thea. Gayunpaman, mukhang nag-aalangan si Celestial Sage habang sinulyapan niya si Clayton. Mr. Clayton, ano ang tungkol kay Yegor at Herodias? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6323. Alam ko. Tumango si Clayton. It's just a matter of confinement. I'll explain things to Wesley. You just lead the way. Nag-alinlangan si Celestial Sage, pagkatapos ay sinenyasan si Clayton na sumunod sa 30 Grand Formation. Lumuhad sina Truett at Zitlali sa lupa sa labas ng Telhervo Holy Site, nakaharap sa sagradong ningning na tumatakip sa banal na lugar. Pareho silang mukhang labis na nagsisisi, kahit na hindi makapagsalita. Nakita nila ang nakakulong na Yegor at Lady Herodias dito. Ikinwento ng dalawang matanda ang buong pangyayari, kabilang ang paghihiganti ni Tai Chi laban kay James. Gayunpaman, naniniwala sina Truett at Zitlali na kung hindi dahil sa kanilang kasal, wala sa mga ito ang mangyayari. Kahit na kailangan ni James na lampasan ang kanyang kapigatian, maaari niyang piliin na gawin ito sa Forlatland. Magagamit niya ang lahat ng kapangyarihan doon para mabilis na maabot ang Zeklan rank sa loob ng maikling panahon. Kaya, ganap niyang kakayanin ang 3 dakilang kapigatian sa langit. Sa ganitong paraan, hindi sana nasangkot at makukulong dito ang kanilang ama o ina sa loob ng 20,000 entrepok. Sa huli, ang simula ng lahat ng malalaking kaganapang ito ay nagmula sa kanilang kasal. Mga anak, hindi na ninyo kailangang sisihin ang inyong sarili. Kasalanan ko ito, ngumiti si Lady Herodias. Ito ay isang batas sa aking sarili. Pinilit kong buksan ang Telhervo Holy Site bilang isang bargaining chip, na nag-iimbite sa lahat ng powerhouses mula sa Genesis World, na humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Wala kaming sinisisi, sabi ni Yegor na may malasakit ng ngiti. Ang lahat ng ito ay kapahamakan. Walang tunay na paghihiwalay ng buhay at kamatayan. Ito ay panahon lamang ng pag-iisa sa banal na lugar ng Telhervo.
Ang pinakakinabahala ko ngayon ay si James at ang kanyang pilyong asawa. Ang kanilang kapalaran ay hindi tiyak. Magaling sila, sabi ni Lady Herodias. Naramdaman ko ang isang malakas na murderous energy. Malamang ang matandang iyon ang kumikilos. Murderous energy. Kumunat ang noo ni Yegor. Ibig mong sabihin Mr. Clayton. Si Clayton lang ang kaibigan ni Franciscus, mataimtim na sabi ni Lady Herodias. Bilang nag-iisang kahalili ni Franciscus, uupo na lang ba siya? At saka, malamang na pinagkatiwalaan siya ni Franciscus noon pa man. Sa mga salitang ito, mukhang makahulugan si Yegor. Kung personal na mamagitan si Mr. Clayton, kahit si Zolani Leander at ang mga matandang iyon ay matatakot, at si Tai Chi ay hindi mangangahas na maging mayabang. Kayong dalawa ay may mas mahusay na intuition kaysa kay Zachary. Isang marilag na tawa ang umalangaw-ngaw sa kawalan ng Telhervo Holy Site. Sina Lady Herodias at Yegor, na nakakulong sa loob ng sagradong ningning, ay tumangala at nagpahayag ng kagalakan ng sabay-sabay. Si Clayton, na sinamahan ni Celestial Sage, ay matikas na dumaong sa tabi ni na Truett at Zitlali. Mr. Clayton, yumuko si Yegor kay Clayton, magalang na ikinulong ang kanyang mga kamay. Long time no see, I hope all is well with you. You're still living so freely. Hinangaan ni Clayton si Yegor. Gayunpaman, hindi may tatago ng iyong mistulang kalayaan ang bigat sa iyong puso. Bakit pinapasal mo ang iyong sarili? Napangiti si Yegor ng mahinahon. Ang pasasalamat sa isang patak ng tubig ay dapat suklian ng bumubulusok na bukal. Kung walang patnubay ni Mr. Franciscus, paano ako magkakaroon ng matuwid na aura? Masyado kang persigido, buntong hininga ni Clayton. Gusto ko ito. Pareho tayo ng uri ng mga tao, nabibigatan ng katwiran. Pagkatapos, tumingin siya kay Lady Herodias. At paano ka? Napakaraming problema ang ginawa mo. May nararamdaman ka na bang pagsisisi ngayon? Pagsisisi para saan? Malamig na inilibot ni Lady Herodias ang mga mata kay Clayton. Sino ang mangangahas na magsisi sa akin? Hindi ko kayang saktan ka. Gayunpaman, nakikipag-ugnayan ako ngayon dahil may dumating na mahalagang bagay. Itinaas ni Clayton ang kanyang kamay, at isang makapal na aura ng puot ang sumalubong sa sagradong ningning. Sa isang iglap, nahati ang sagradong ningning na ito at nagsiwalat ng malaking puwang. Nang makita ito, nagmamadaling iwinagayway ni Yegor ang kanyang kamay. Mr. Clayton, ang batas ng mga landas ay nagpabagal sa atin, hindi natin magagawa. Tuldok-tuldok panipi. Ano ang pagmamadali? Ngumisi si Clayton. Iginagalang ng mga patakaran ang intensyon nito, hindi ang mga gusot nito. Sa tingin mo ba ay tanga si Wesley? Sa loob ng kakaibang espasyong ito na binuksan ni Turta, taglay mo ang Turta power na ginagawa kang hindi magagapi. Sino ang tunay na magpapakulong sa iyo? Nang marinig ito, sina Yegor at Lady Herodias ay nagpalitan ng tingin, na parehong nagpapakita ng walang magawang ekspresyon. Sa pamamagitan nito, dumiretso siya sa napunit na puwang ng sagradong ningning. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6324. Truett at Zitlali, na nakaluhod sa lupa, ay nagtaas ng kanilang mga ulo at magsasalita na sana. Pagkatapos, napagtanto nila na ang kanilang mga magulang at ang misteryosong matandang lalaki ay nawala ng walang bakas. Sino ang matandang ito, Mr. Celestial Sage? Tanong ni Zitlali. The number one expert in the Genesis world, Clayton Sindward, sagot ni Celestial Sage na may paggalang. Ang numero unong eksperto sa Genesis world. Lumingon si Zitlali kay Truett. Ligtas ang mga magulang natin. Paano si James? Hindi mo ba narinig ngayon lang? Casual na sabi ni Truett, ang mga magulang natin ay nakakulong dito, hindi ba nibihag ng sinuman? Nagtatanong ako tungkol kay James. Naging malamig ang ekspresyon ni Zitlal Persecond. Nanginginig si Truett at mabilis na bumangon, nakatingin kay Celestial Sage. Tulungan mo ako, kung hindi man ay mapupungay ang tenga ko, napangiti si Celestial. Ni Clayton. Naturally, pumasok din siya. At this, both Truett and Zitlali widened their eyes together. They could almost sure that James had suffered serious injuries. Otherwise, the number one expert in the Genesis world would never have intervened personally. At the same time,
They were relieved that James was only been seriously injured, and probably didn't a perished back. Malumanay na si Celestial Sage, ang sinaunang mundo ng Genesis ay gumuho. At this time, it's when you need to take over the affairs of Skynet and deal with the situation that follows. As for James, I believe he will soon walk out safely from inside. Nowadays, he's a completely different person from before. Kahit yung taong hindi natin kayang hawakan ng kandila para ay back up siya. Sino ang makakaagaw sa kanya sa Genesis world na ito? Sa wakas, lumitaw ang mga ngiti sa mukha ni na Truett at Zitlali. Tunay na masaya sila para kay James. Kahit papaano ay nakakasigurado sila na matagumpay na nakalusot si James, nanalo sa taya laban sa Tai Chi, at hindi na kailangang dumaan pa sa mga kapigatian. Sa kabilang panig, sa isang pangunahing bulwagan na iginuhit muna sa loob ng Telvervo Holy Site, tumingin si Yegor at Lady Herodias kay James, na pinilipit ni Clayton. Nagulat silang lahat, nakalutang si James sa kawalan, walang sigla o anumang tugon, parang bangkay na lumulutang. Maya-maya, napasimangot si Yegor. Sa kanyang ultimate golden body, hindi lang umiiral ang nakamamatay na Bloodfire Overlord ni Sir Yakis kundi pati na rin ang Celestial Cyclone Holy Blast mula kay Zayden. Ang pinakadelikado, nandoon ang ultimate skill ni Zolani, ang Sacred Soul Crushing Palm. Sa nakikita mula sa labas, ang kanyang ultimate golden body ay buo pa rin, at ang kanyang golden bones ay umiiral pa rin. Gayunpaman, ang kanyang mga panloob na organo ay matagal nang nabasag ng tatlong nakamamatay na kasanayan, at lahat ay nilamon na. Ang Bloodfire Overlord ni Sir Yakis ay napakalakas, at sinira nito ang lahat ng kanyang mga meridian. Maging ang kanyang energy reservoir ay nawala, at nawala ang lahat ng kanyang cultivation. Ang kanyang kaluluwa ay nadurog ng Soul Crushing Palm Soul. Kung hindi ito mabawi, natatakot ako na hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong maipanganak muli sa kanyang susunod na buhay. Sabihin mo lang sa akin kung kaya mo siyang gamutin. Mataman na tinitigan ni Clayton si Yegor. Mahirap, atubili na sabi ni Yegor. Makakahanap pa rin tayo ng katumbas na makalangit na kayamanan sa Telvervo Holy Site upang muling itayo ang kanyang mga laman loob, ngunit ang kanyang kaluluwa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6325. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, iniunat ni Clayton ang kanyang mga kamay, at agad na tumalbog ang mga pira-piraso ng kaluluwa ni James. Nang makita ito, natuwa si Yegor. Alam ko na, kasama mo rito, paano mo hahayaang magkalat ang kanyang kaluluwa? Huwag mo siyang lagyan ng mantikilya, naiinip na sabi ni Lady Herodias. Kung hindi mo mailigtas ang batang ito, mayroon akong hindi natapos na gawain sa iyo. Ano ang kinakatakutan mo? Sumulyap si Yegor kay Lady Herodias at sinabi sa malalim na boses, ang bagay na ito ay kailangang dahan-daang gawin upang muling mabuo ang mga organo, at hindi bababa sa 30 entrepop upang muling ay condensed ang mga pira-piraso ng kaluluwa. At most, I can give you 8 entrepops. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Yegor na huminga ng malalim. Dahil malapit na ang oras, kailangan muna nating maghanda ng mga bagay na kailangan. Gayunpaman, hindi tayo maaaring lumabas para dito. Tumigil ka na sa pag-ikot ng bush. Muling pinutol ni Clayton si Yegor. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang kailangan mo, at ako na ang bahala dito. I owe this brat. Nang marinig ito, napangiti si Yegor. Kailangan ko ng 2 quintessential hearts, 4 na torrential lungs, 1 wraith liver, at 4 na xiphoid kidneys. Kung tungkol sa poly at iba pang mga organo, ang Telvervo Holy Site ang may pinakamaganda. Hindi na kailangan pang tumingin sa ibang lugar. Pagtingin kay Yegor, tumaas ang isang kilay ni Clayton. Saan ko ito kukunin? Sa pag-angat ng kanyang kamay, pinalutang ni Yegor ang isang information orb sa harap ni Clayton. Pagkatapos mag-scan kasama si Zen, bumantong hininga si Clayton, Yegor, lahat ito ay transcendent divine tools, maging ang mga misteryosong artifact. Sila ay binabantayan ng mga makapangyarihang tagapag-alaga. Pinlano mo na ang lahat at hinintay mo akong magsalita. Hindi, natatawang sabi ni Yegor. Kung hindi dahil sa pagbisita mo ngayon, hindi ako maglalakas loob na mag-request. Sa pagtingin sa buong Genesis world, bukod sa iyo,
Natatakot akong walang makakalap ng mga kayamanang ito. Binaawi ni Clayton ang information orb, tinitigan ng makahulugan si James na lumulutang sa kanyang harapan. Kahit ang Tai Chi ay mayroon lamang isang quintessential heart, at gusto mo ng dalawa ng sabay-sabay. Hindi ba't mas tuso pa sa kanya ang brat na ito? Matalino ka. Tumingin si Yegor kay Clayton at tumawa. Mr. si Clayton, ang kanyang kalaban ay Tai Chi. Iba ang pangangatawan niya sa mga ordinaryong tao. Ito ay isang kinakailangan para sa kanya upang ganap na gamitin ang Tai Chi power. Upang tunay na talunin ang Tai Chi, si James ay dapat magkaroon ng isang pangangatawan na higit sa kanya upang dalhin at gamitin ang pinakadakilang kapangyarihan. Nakikita ko, isang nakakalokong ngiti ang ipinakita ni Clayton. Kung gayon, paano mo ipaliwanag ang apat na xiphoid kidney na ito? Sa pagharap sa tanong na ito, biglang namula ang mukha ni Yegor, lalo na sa hindi tiyak na titig ni Lady Herodias. Mabilis siyang tumalikod, hindi makatingin ng diretso. Anong balak mo? Sinunggaban ni Lady Herodias si Yegor. Nang makita ang kanyang mga pisngi na nagiging kasing pula ng mansanas, tila may naintindihan siya. Galit niyang pinalayas si Yegor. You're the unreliable one. Are you trying to corrupt this kid? Ito ay hindi isang bagay na dapat ikahiya, sabi ni Yegor na walang magawa. Naglalatag lang ako ng chess piece para sa hinaharap, para maiwasan ang isa pang sakuna. Napasimangot si Lady Herodias. I don't get it. Hindi rin ako. Umiling si Clayton habang nasa likod ang mga kamay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6326. Huminga ng malalim si Yegor at biglang nagtanong, alam mo ba kung paano naging Tai Chi? Siya ang pagsasanib ng itim at puti, yin at yang, mataimtim na sabi ni Clayton. Mula sa ebolusyon ng lahat ng bagay, ipinanganak ang Tai Chi. Tai Chi, malamig na napangiti si Herodias. Hindi ba't dalawang patay na isda ni yin at yang? Ah, tama talaga kayong dalawa, turo ni Yegor kay Herodias. Ang mga isda ng itim at puti, yin at yang ay nagsanib. Ang itim ay naglalaman ng puti, at ang puti ay naglalaman ng itim. Ipinapaliwanag nito na sa loob ng yin mayroong yang, at sa loob ng yang ay mayroong yin. Pagkatapos ng walang katapusang pag-ulit, binago nila ang lahat ng nabubuhay na nilalang, kaya pinangalan ng Tai Chi. Sa makatuwid, para masira ang Tai Chi, kailangan nating pag-isahin ang kapangyarihan ni yin at yang para ikalat ang kanyang kaluluwa. Kung hindi, kung siya ay muling magkatawang tao at aalisin ang Tai Chi Tribulation, maaari siyang gumanti ng mas mabangis. Nang makitang nakatingin pa rin sa kanya sina Clayton at Herodias na para bang nakatingin sila sa mga hayop, awkward na napahawak si Yegor sa kanyang ilong. Ang gobernador ng yin ay ang purong katawan ng yin, upang makamit ang pagsasama ni yin at yang, kailangang bumuo si James ng isang purong katawan ng yang upang itugma ito. Para sa apat na xiphoid kidney, isa ay para sa yang fire, isa para sa yang energy, isa para sa yang power, at isa para sa yang essence. Sa pamamagitan ng pagsasanay sa kapangyarihan ng apat na batong ito, makakamit niya ang pinakamalinis na katawan ng yang. Yin Governor at James ay orihinal na mag-asawa. Kung pareho silang maglilinang ng magkasama, magagamit nila ang pinakadalisay na kapangyarihan ng yin at yang sa mundo. Ito ay karaniwang kilala bilang malalim na kapangyarihan. Ito ang pangunahing paraan upang lubos na talunin ang Tai Chi. Siyempre, may mga bagay na hindi masasabi, I believe you should understand. Orihinal ang isa ay Tai Chi, ipinanganak mula kay Herodias, ang unang pisikal na babaeng nabubuhay na nilalang sa mundo. Kahit na tinawag ng gobernador niyang ang kanyang ina, binago siya ng Tai Chi power at hindi ipinanganak mula sa Tai Chi, kaya hindi pa rin nalutas ang dahilan. Sinulyapan ni Yegor si Herodias, pagkatapos ay nagpatuloy, kung ang batang ito ay tunay na nagtataglay ng providence at biyaya para sa kanyang sarili, hindi lamang niya maaalis ang isang malaking pinsala, ngunit maaari rin niyang alisin ang higit sa kalahati. Kaya, bakit hindi? Matapos marinig ang mga salita ni Yegor, kapwa huminga ng malalim sina Clayton at Herodias. Sa usapin ng cultivation, si Yegor ay hindi tugma para sa kanila, ngunit sa mga tuntunin ng pananaw at karunungan, silang dalawa ay pinagsama ay hindi niya katugma.
Noong una ay inakala nila na ang pagtanggal ng Tai Chi ay para lang patayin ang kanyang katawan at sirain ang kanyang kaluluwa, ngunit hindi nila napansin na isa siya sa mga banal na itinalagang posisyon ng batas ng mga landas. Paanong napakadaling kumalat ang kanyang kaluluwa? Pagkaraan ng ilang sandali na pag-isipan, napabuntong hininga si Clayton, "Bueno, hahanapin ko ang mga bagay na kailangan mo, at dapat ka ring maghanda. Mayroon ka lamang 8 entrepok." With that, tumalikod siya at umalis. Gayunpaman, nakakailang hakbang pa lang siya nang bigla siyang tumalikod, nasaan ang mga anak ng brat na ito? Parehong natigilan sina Yegor at Herodias. Anong ibig mong sabihin? Pinaplano mo bang kunin sila bilang mga alagad? Bahagyang napabuntong hininga si Clayton. Pagkatapos ng bagay na ito ay makumplito, ako'y magretiro mula sa landas at titigil sa paghahanap. Sa mga taon ng pagkabagot, maaari kong palipasin ang oras sa pamamagitan ng pagtuturo sa isang disipulo. Tawa ng tawa si Yegor. Kung gayon, bakit hindi mo kunin si James bilang iyong disipulo? Meron siyang master na kukuha sa kanya, I can't aspire to that. Pumili na lang tayo ng isa sa mga anak niya. Nagpalitan ng tingin sina Yegor at Herodias at nagpadala ng mga mensahe sa Celestial Sage. Hindi nagtagal, lumitaw ang Celestial Sage kasama ang ilang anak ni James at si Maxine sa sagradong ningning. Piliin ko siya. Biglang tinuro ni Clayton si Jacopo. Awkward na tanong ni Yegor, "Mr. Clayton, maaari ka bang kumuha ng 2 pa?" Kumunat ang noo ni Clayton, saka sumenyas kay Zane. Ang babaeng ito noon, mukhang promising ang talent niya. Nang marinig ito, sabik na tumanggo si Lady Herodias. Iyan ay gumagana. Pareho silang may malaking potensyal. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6327. Sinulyapan ni Clayton si Herodias ng masama bago ihayag ang kanyang iniisip. "Alam kong natatakot kang kunin ko ang iyong mga alagad." Sa sinabi niyang iyon, tumakbo siya palabas ng sagradong ningning, dala sina Jacopo at Zane na may 2 mamamatay tao na aura, at sila ay nawala sa isang iglap. Ang kanyang bilis ay napakabilis na ang ilang natitirang mga tao sa eksena ay nakaramdam ng isang bug zone ng hangin na dumaan at napansin ang kawalan ng 2 indibidwal. Nagmamadaling tinanong ni Winnie ang Celestial Sage, "Senior, nasaan sina Jacopo at Zane?" "Sila ay kinuha ng isang superior na nilalang," sagot ng Celestial Sage, nakangiti habang hinihila ang kanyang balbas. "Mas maswerte sila kaysa sa inyong lahat." Nang matapos siyang magsalita ay biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Yegor. "Winnie Kayden, Noel Kayden, lumuhad ka." Sandaling nag-alinlangan sina Winnie at Noel bago tapat na lumuhad. "Ngayon, kukunin kita bilang." Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, biglang sumingit ang Celestial Sage, "Mag-iwan ka ng isa para sa amin, Yegor. Balak mo bang kumuha ng mga alagad?" Nakangiting tanong ni Yegor. "Hindi lang ako," mataimtim na sabi ng Celestial Sage. "Ako at si Earthly Sage ang magkasama." Sa mga salitang ito, hindi lamang si Yegor ang natigilan, ngunit maging si Lady Herodias ay nagpakita ng pagkagulat. Sino ang maswerteng napili ng Celestial Sages ng sabay? Siya. Tinuro ng Celestial Sage si Winnie. Nagulat si Winnie, mukhang nagulat. "Mabuti naman." Nakangiting tumango si Lady Herodias. "Bilang pinili ng Celestial Sages, tiyak na magiging outstanding ka sa cultivation." "Winnie, payag ka ba?" Mariing tumango si Winnie. "Pakikinggan kita." "Mabuti," sabi ni Lady Herodias, na lalong natuwa. Ang paglilinang ng mga Celestial Sages ay lumalampas sa mga ordinaryong kaharian. Ang iyong kakayahang sumali sa kanila ay bunga ng mga pagpapala mula sa iyong nakaraang buhay. Bilasan mo, tumaba at magbigay galang sa iyong mga amo. Napatigil si Winnie ng Celestial Sage nang malapit na itong yumuko sa kanya. "Wala dito ang ating initiation ceremony. Hahanapin natin ang Earthly Sage mamaya para gawin ito ng magkasama." Pagkatapos, tumingin siya kina Yegor at Lady Herodias. "Paano si Noel? Huwag mo nang isipin na kumuha ng isa pa," kinakabahang sabi ni Yegor. "Natural na mapapasailalim si Noel sa sekta ko. Ang batang ito ay matalino at labis ko siyang gusto." Humalaklak ang Celestial Sage habang hinahaplos ang kanyang balbas, tumatango bilang pagsang-ayon. "Sige, ikaw na bahala." Sa sinabi nito,
Binalot niya si Winnie ng gintong liwanag at nawala sa isang iglap. Noon lamang nagpalabas si Egor ng isang sagradong radiation ng matuwid na aura, na nagtayo ng isang pangunahing bulwagan sa kaliwang bahagi ng Telvervo Holy Site. Noel Kaidan, maglilinang ka na sa bulwagan na ito mula ngayon. Sa loob, may mga pangunahing pamamaraan para sa paglinang ng matuwid na aura. Tandaan mo, susubukan kita sa bawat panahon. Kung hindi mo matugunan ang mga kinakailangan, ipapakita ko sa iyo ang kalubhaan ng ating sekta. Malalim na yumoko si Noel kay Yegor, saka tumayo at naglakad patungo sa main hall. Sa kabilang panig, si Lady Herodias ay nagtatag ng isang pangunahing bulwagan para kay Maxine. Pagkatapos ng ilang tagubilin, pinapasok na rin niya siya sa bulwagan. Sa puntong ito, ang lahat ng mga anak ni James ay naayos ng maayos, na isa ring malaking pabor na binabayaran ng mga top-tier powerhouse na ito si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6328. Sa loob ng mga guho ng unang rurok sa Timaeus sect, isang kagalang-galang na matandang lalaki na may uban ang buhok ay biglang lumitaw sa isang kislap ng gintong liwanag. Gayunpaman, mayroong isang pahiwatig ng masamang kapangyarihan sa loob ng liwanag, na nagtanim ng takot sa mga taong nakakita nito. Ang lalaki ay si Zachary. Sa loob ng Grand Patriarch Pavilion ng Skynet, hindi lamang siya nakaligtas sa isang malaking labanan, ngunit nagawa rin niyang iwasan ang pagkawasak na dulot ng masasamang dark power dahil sa proteksyon ng 30 Grand Formation. Higit pa rito, ginamit niya ang kanyang sariling nilinang na supernatural na kapangyarihan upang lumunin ang isang malaking halaga ng masamang kapangyarihan. Ngayon, bumalik na siya sa Quasi-Delcon rank. Sa kanyang lakas na lubos na pinahusay, ang kanyang kumpiyansa at ambisyon ay natural na lumago sa magkasunod. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay kumikinang na pula ng dugo habang nakatingin sa isang nakamamanghang magandang babae sa unahan, ang kanyang mukha ay napangiwi. Hindi ka tao o multo, sambat ng babae. Ngayon, naghihikahos ka na lang tulad ko. Wala na ang Timaeus sect, at ang iyong posisyon bilang sect leader ay gumuho. Lucille, biglang namamaos ang boses ni Zachary. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Hanggat kinikilala mo ako bilang iyong ama, ililigtas ko ang iyong buhay. Dumura si Lucille. Gusto mo? Fine, malamig na sabi ni Zachary. Minsan, umasa ka sa symbiotic blood curse na itinanam ng nanay mo para gawin ang gusto mo. Ngayon, sasabihin ko sa iyo na sa pagbabalik ng aking lakas sa Quasi-Delcon rank, ang ating symbiotic blood curse ay nawalang bisa. Mula ngayon, tayo na. If you dare show me disrespect again, lalamunan kita agad. Talaga bang naniniwala ka na hinamak kita dahil lang sa symbiotic blood curse? Malamig na ngumuso si Lucille. Nagkakamali ka. Simula noong bata pa ako, hindi na kita nirerespeto, lalo na pagkatapos kong makontrol ang alaala ng aking ina. Mas lalo pa kitang tinuturing na kahihiyan. Mabuti, nanginginig ang boses ni Zachary habang sumisigaw. Dahil iyon ang kaso, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng pagmamahal ng ama. Sa sinabi nito, bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig at sinugod si Lucille. Sa sandaling iyon, dalawang streak ng berde at pulang ilaw ang sumiklab sa kawalan. Sa sumunod na sandali, biglang lumitaw ang dalawang kalansay na hamarang sa dinadaanan ni Zachary. Nabangga si Zachary sa dalawang kalansay at pinalipad sa malayo. Biglang nagtaas ng ulo, nagpakita ng gulat na ekspresyon si Zachary. Who dares? Ikaw bastos na nilalang, umungal ang isa sa mga kalansay. Ako ang iyong Panginoon. Gulat na ekspresyon ang ipinakita ni Zachary. Guro, paano ka naging ganito? Sa mga salitang ito, nagkatinginan ang dalawang kalansay, at pagkatapos ay itinaas ng isa sa kanila ang kanyang kamay. Sa isang iglap, biglang nanambalik ang laman ng dalawang kalansay at naging Zolani at Zayden. Nang makita ang dalawang Grand Patriarch, nanginginig si Zachary, nagmamadaling lumuhad. Pagbati, mga Grand Patriarch. You're a madman, galit na pagmumura ni Zayden. Nilamon mo na ba ang madilim na kapangyarihan, at naging napakasama mo pang ang lamunin mo ang sarili mong anak? Nagpanik si Zachary habang mabilis na umiling. Hindi, mga Grand Patriarch. Nabalot na ako ng dark power, kaya nabahiran ng impluensya nito, pero hindi ako. Tama na, huwag mo nang sabihin.
Pinutol ni Zolani si Zachary. Sa puntong ito, hindi na kailangang pag-usapan ang kadiliman at liwanag. Ang Timaeus sect ay hindi na umiral. Sa pamamagitan nito, nag-shoot siya ng isang sinag ng gintong liwanag sa kalangitan. Maya-maya pa ay biglang lumitaw ang figure ni Gladwin at matikas na lumapag. Napalitan ng sama ng loob ang ekspresyon ni Zachary habang nakatitig kay Gladwin. "Greetings, Grand Patriarchs," magalang na sabi ni Gladwin, saka sinulyapan si Zachary bago yumuko. Pagbati, leader ng sekta. Dalawa sa mga Grand Patriarch ang lumaban sa Dark Demons sa malaking halaga sa kanilang pisikal na katawan, nginisya ni Zachary. Gayunpaman, ang dakilang tagapagtanggol ay tila hindi nagalaw. "Baka may pupuntahan ka sa pagtatanim." Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, nagdilim ang ekspresyon ni Gladwin. "Kayo." Nang makitang malapit ng mag-away ang dalawa, biglang sumigaw si Zolani, "Kayong dalawa, lumuhad." Nagpalitan ng tingin sina Gladwin at Zachary bago nagmamadaling lumuhad. "Alam kong wala sa inyo ang handang sumuko sa isa," mabagal na sabi ni Zolani. "Well, ngayon na ang pagkakataon mo. Wala na ang Timaeus sect, kaya magtatatag ka ng bago. Kung tungkol sa mga pamamaraan na iyong ginagamit at sa lawak ng iyong mga kakayahan, ito ay nakasalalay sa iyong sariling kapalaran." "Oo," mahinang bamantong hininga si Zayden. Sa kasalukuyang Genesis World, kakaunti ang bilang ng natitirang Grand Patriarch, na kaming dalawa ni Izzard Sunlord ang pinakamalakas. Ang Yakiz sect ay nawasak din ng dark power. Ngayon, ang Ancient Genesis World ay nakahiga sa mga guho, ang iba't ibang Genesis regions nito ay nasira. Sa makatuwid, napagpasyahan naming buhayin ang Timaeus sect at ang Yakiz sect pagkatapos ng maraming talakayan. Pagkatapos, kinuha ni Zolani ang usapan. Pagkatapos ng kaguluhan sa Genesis World, lilito ang mga bagong puwersa. Sa kabutihang palad, nasa Timaeus sect pa rin kayong dalawa. Bawat isa sa inyo ay mamumuno sa isang puwersa at magpapalawak ng mga teritoryo. Kung mas marami ang Genesis World na maaari mong i-claim, mas malaki ang iyong mga nagawa. 10 Enterpok ang limitasyon. Ang sinumang mananakop sa pinakamaraming Genesis World ay magiging susunod na sect leader ng Timaeus sect. Nang marinig ito, parehong nagliwanag sa ambisyon sina Zachary at Gladwin. "Sect leader," nginisya ni Gladwin. "Hindi malayong maabot mo ang quasi-Dailcon rank. Kaya kung hayaan kang magkaroon ng 2 Genesis World." Ngumuso si Zachary. "Sigurado akong magpapasalamat sa iyo para dyan." With that, dahan-dahan siyang tumayo. "Grand Patriarchs, pagkatapos ay aalis na ako." Nagpalitan ng tingin sina Zolani at Zayden bago sabay na tumango. Pagkaalis ni Zachary, kumunot ang noo ni Gladwin. "Grand Patriarchs, wala ka bang napansing kakaiba kay Zachary?" "Hindi," mariing tanggi ni Zayden. "Wala kang pakialam," sabi ni Zolani sa mahinang boses. "Gawin mo ang iyong negosyo." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6329. May sasabihin pa si Gladwin, ngunit sa matalim na tingin ng dalawang Grand Patriarch, agad siyang lumipad. Noon lang lumingon si Zolani kay Zayden, bakas ng kakaibang kislap sa kanyang mga mata. "Sigurado ka bang disipulo mo pa rin iyan?" Nanatiling tahimik si Zayden. Gayun din, bahagyang napabuntong hininga si Zolani. "Panahon na para magtrabaho ng mga tao, kaya tumigil muna tayo sa ngayon." Dahil doon, napalingon ang magkabilang Grand Patriarch kay Lucille. Pagbati, mga Grand Patriarch. Agad namang lumuhad si Lucille sa kanilang harapan. "Lucille," mahinang buntong hininga ni Zayden. Wala na ang Mount Marty alis, at si Thea ay na-assimilated na sa Heavenly Path. "Anong gagawin mo?" "Gusto ko ng kalayaan." Itinaas ni Lucille ang kanyang ulo at sinabing, sa buhay na ito, 11 ay hindi na sumapi sa anumang sekta, naglilingkod sa anumang puwersa, o sumusunod sa sinuman. Nang marinig ito, sabay na napakunot ng noo sina Zayden at Zolani. "Pakiusap, pagbigyan ang aking hiling, mga Grand Patriarch," nontog ang ulo ni Lucille sa lupa. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagsalita si Zolani, "Bawal ako." Natigilan si Lucille. "Lucille," bahagyang napabuntong hininga si Zayden. "Nangako kami sa nanay mo na paprotektahan ka. Ngayong bumagsak na ang Ancient Genesis World,
Ang mga pangunahing super sect at super orthodox ay nag-aagawan para sa kontrol ng 3,000 Great Genesis Worlds. Naghahari ang kabuluhan. Sa lakas mo ngayon, mahirap mabuhay sa labas. Paano ito? Ang posisyon ng Grand Priestess ng Timaeus sect ay ibibigay sa iyo. Sa aming proteksyon, hindi mangangahas si Zachary na saktan ka. Nang sisigat na sana si Lucille, sinaktan siya ni Zolani ng gintong liwanag, na agad na binalot ng banal na liwanag. Noon lang, isang nakakatakot na itim na puwersa ang sumabog mula kay Lucille, na naging hindi mabilang na maliliit na itim na dragon, na agad na nabasag ang banal na liwanag. Ang shockwave ay nagpa-atres pa kina Zolani at Zayden. Si Lucille, na nababalot ng maringal na itim na puwersa, ay pumailan lang sa langit, lumagpak sa paghihigpit at naglaho sa kawalan. Paano ito posible? Puno ng gulat si Zayden. Kailan niya nalaman ang Abyss Black Dragon Art ni Franciscus? Napabuntong hininga ng malalim si Zolani, agad na umupo sa isang lotus na posisyon upang patatagin ang Genesis power at ang Historial power. Zolani, say something. Nagsimulang magsalita si Zayden ngunit biglang tumalsik ng isang bibig ng dugo. Kaagad, umupo siya sa isang lotus na posisyon upang patatagin ang napakalakas na kapangyarihan sa loob niya. Gayunpaman, siya ay hindi kapani-paniwalang natakot. Hindi bababasa, nakita niyang hindi kapani-paniwala ang biglaang pagpapakita ni Lucille ng supernatural power. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-daang itinaas ni Zolani ang kanyang ulo. Isa lang ang posibilidad, siya ang anak ni Franciscus. Sa mga salitang ito, naramdaman ni Zayden na para siyang tinamaan ng kidlat, ganap na natigilan sa kinatatayuan. Iniisip niya kung paano naging anak ni Franciscus si Lucille. Natitiyak niyang hindi siya anak ni Zachary, ngunit kahit papaano ay anak niya ito o ni Zolani. Ano ang kinalaman ni Franciscus dito? Sa pag-iisip nito, mabilis niyang isiniwalat kay Zolani ang kanyang pagkamangha. Lahat tayo ay nagkakamali, napabuntong hininga si Zolani. Minsan, isa si Celeste sa 4 na mandirigma sa ilalim ni Franciscus, na kilala bilang numero 1 kagandahan sa Dark World dahil sa kanyang likas na wild carrier. Labis niyang hinangaan si Franciscus. Maging ang kanyang pangalan ay pinalitan ng Celeste Babs. Ang dalawa ay hindi mapaghihiwalay araw at gabi. Paanong hindi sila magkakaroon ng nararamdaman para sa isa't isa? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6330. Nang marinig ito, gulat na napatingin si Zayden kay Zolani. Sinasabi mo ba na buntis na si Celeste sa anak ni Franciscus nang hulihin natin siya? Seryosong tumango si Zolani. Lahat kami ay nahuhumaling na maabot ang Dailcon rank, kaya pilit naming kinokolekta ang yin at yang energy mula sa kanya. Ang aming paglilinang ay tumaas, ngunit hindi namin alam na siya ay buntis na. Nang inig ang mga labi ni Zayden, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. So, to retaliate against US, she concealed the fact na dinadala niya ang anak ni Franciscus. Sa huli ay humantong kami sa maling paniniwalang anak namin si Lucille, na halos magdulot ng lamat sa pagitan namin. Pinili pa niyang sirain ang sarili at maglagay ng symbiotic blood curse kay Zachary, lahat para protektahan siya at ang anak ni Franciscus. Ito ang bentahe ng pagiging isang babae, malungkot na sabi ni Zolani. Hindi lamang namin pinalaki ng may pag-iingat ang ilehitimong anak ng aming kalaban, itinuring siyang sarili namin, tinitiyak na hindi siya masasaktan, ngunit nang sa wakas ay magising kami sa katotohanan, ang anak sa labas ni Franciscus ay wala na sa aming kontrol. Malaking kawalan ang dinanas namin. Hindi pwede ito. Patuloy na ayaw maniwala ni Zayden. Hindi tayo pwedeng magdesisyon dahil lang sa biglang pinakawalan ni Lucille ang Abyss Black Dragon Art. Niloloko mo pa rin ang sarili mo, putol ni Zolani. Tingnan mo ang Genesis World. Bukod kay Franciscus na mayroong Abyss Body, sino pa ang nagtataglay ng likas na kakayahan na gamitin ang Abyss Black Dragon Art? Kung si Lucille ay hindi nagmana ng bloodline ni Franciscus at hindi ang Abyss Body, paano niya mailalabas ang sining? Pakiramdam ni Zayden ay parang nawala ang kanyang kaluluwa. Umatras siya ng 2 hakbang at saka bumagsak sa lupa. Naisip niya na sa puwersahang pagsasamantala kay Celeste bago si Zolani, malamang na naging ama niya si Lucille. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Celeste ay napakatuso. Hindi lang siya at si Zolani ang niloko niya kundi pati si Zachary.
Bigla niyang napagtanto na sa malakas na espiritu ni Celeste, hindi siya madaling mahuli. Kahit na siya ay nahuli, maaari niyang piliin na sirain ang sarili, iwasan ang sarili mula sa higit pang kahihiyan. Lahat pala ng kahihiyan na dinanas niya ay para protektahan ang illegitimate child ni Franciscus. Gayunpaman, ang lahat ng mga kahihiyan ay iginanti sa ganitong paraan. Hindi lamang siya dumanas ng matinding kahihiyan, ngunit parehong napahiya sina Zolani at Zachary. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nagagalit. Napatingin bigla si Zayden kay Zolani. Dapat hulihin natin itong illegitimate child. Kung hindi, magdadala siya ng kapahamakan sa atin kasama ang kanyang katawang kalaliman. Paano natin siya mahuhuli? Sumulyap ng masama si Zolani kay Zayden. Pareho kaming malubhang nasugatan ngayon, kahit na ang aming mga pisikal na katawan ay pansamantalang pagpapakita lamang. Nag-alinlangan si Zayden. Una, bawiin natin ang ating pisikal na katawan, napabuntong hininga si Zolani. Pag-uusapan natin ang ibang mga bagay mamaya. With that, nawala siya kasama si Zayden. Mula sa kailaliman ng restricted area, lumitaw ang isang gwapong binata. Maaari niyang itago ang kanyang aura mula kina Zayden at Zolani, na nagpapahiwatig ng kanyang hindi pangkaraniwang talento. Napatingin siya sa lugar kung saan nawala sina Zolani at Zayden, saka itinaas ang mga kamay. Mukhang kapaki-pakinabang ang Abyss Body, kasama kayong dalawang matandang halimaw at Zachary. Sa hinaharap, lahat kayo ay magiging mapagkukunan ng paglilinang para sa akin. Hintayin mo na lang. Kapag ang aking soul-consuming spell ay umabot sa isang tiyak na kaharian at maaari kong gamitin ang demonic power, ako ang magiging bangungot mo. Naglabas siya ng sparkling energy ball at nag-inject ng bakas ng Genesis power dito. Sa susunod na sandali, lumitaw ang figure ni Zachary sa loob ng bola ng enerhiya. Master, nasaan ka na? Hahanapin kita kaagad. Miss na kita. Hehe, anak, hindi ko inaasahan na buhay ka pa. Buti naman, Zachary chuckled inside the energy ball. Ibibigay ko sa iyo ang mga coordinate. Lumapit ka lang. Maaari mo bang pasukin ang pinaghihigpitang lugar na ito? Ang iyong anak na babae ay tumakas. Ang mukha ni Hetsema ay kumislap na may halos hindi nakikitang ngiti. Gusto mo bang ibalik ko siya? Hindi, tiyak na tanggi ni Zachary. Halika na lang. Gusto kong tumutok sa paglinang sa iyo. Sisiguraduhin kong maaabot mo ang rurok ng Ninth Tribulation sa loob ng 2 Enterpop. Tuwang-tuwang tumango si Hetsema, hawak ang energy ball, at pumailang lang sa langit. Kasunod ng lamat na nabasag ni Lucille, nawala siya sa isang iglap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6331. Lumipas ang oras. Sa kalawakan sa kabila ng pag-iilaw ng ethereal na mga ilaw ng Telvervo Holy Site, isang lalaki at isang babae, bawat isa ay may hawak na espada, ay nakikibahagi sa isang matinding labanan. Mga sabog ng sword energy at Genesis power na bumaril sa hangin. Ang gwapong lalaki ay napapaligiran ng ulap ng gintong matuwid na aura. Nakakamatay ang bawat pag-atake niya dahil may aura. Sobrang liksi din ng lalaki. Mabilis siyang gumalaw na parang kidlat. Ang kanyang kalaban, isang magandang babae, ay nagliwanag dahil sa Turtle Power. Maaari niyang alisin ang mga hukbo ng mga lalaki sa pamamagitan ng pagpapakawala ng isang fragment ng Turtle Power sa pamamagitan ng kanyang espada. Bumagsak silang dalawa sa lupa at muling nag-teleport sa ere sa kanilang labanan. Lumipat ang mga kalawakan sa malapit nang tinamaan sila ng kapangyarihan at lakas ng espada ng dalawang magsasaka na iyon. Ito ay katulad ng isang labanan sa pagitan ng mga Diyos. Boom! Isang malakas na pagsabog ang sumabog nang ang dalawang magsasaka ay nag-atake ng mga lakas ng espada sa isa't isa. Ang puwersang nalikha mula sa banggaan ng kanilang mga kapangyarihan ay nagpalipad sa kanilang dalawa sa magkaibang direksyon. Bumagsak silang dalawa sa lupa at umubo ng dugo. Magaling! Magaling! Ang Celestial Sage ay pumalakpak ng kanyang mga kamay habang nakangisi. May mga mahuhusay na guro sina Noel at Maxine. Kinailangan lamang ng 6 na Enterpop para makamit nila ang rurok ng Eurus Wandale Ranks 9th Tribulation. Ibinaling niya ang tingin kay Winnie, na nakaupo sa lupa sa tabi niya. Winnie, gusto mo bang sumali sa labanan? Pasa ako. Nakangiting sagot ni Winnie,
Nakalaban na namin ang isa't isa para sa libu-libong round ng labanan, ngunit laging nagtatapos sa tie. Sabay-sabay silang lumaban ni Winnie sa mga laban na iyon. Nanalo siya kahit na nakatali ang resulta. Pagkatapos sabihin iyon, ang makalupang sage ay tumingin kay Yegor at Herodias, na nakabasag sa mga sagradong ilaw. Yegor, ginang Herodias, maaari na nating hayaan silang magsanay sa Telhervo Holy Site ngayon. Nang marinig ang mga salitang iyon, sina Yegor at Herodias ay nagpalitan ng tingin at ngumiti ng maliwanag. Tanong ni Yegor, kakakuha lang nila ng assessment ng sekta natin. Sa paghusga sa kanilang pangkalahatang pagganap, paano naranggo ang tatlong ito sa 9th Tribulation Cultivator ng Yuriswandale Ranok ng Skynet sa pinakamataas na kapangyarihan? Ang Celestial Sage ay huminto sandali at bahagyang nag-alinlangan na tumugon, nakarating lang sila sa nangungunang 20 pwesto. Lumawak ang ngisi ni Herodias. Ang galing ng mga bata. Maaari pa nga silang italaga bilang mga dakilang elder ng Skynet ngayon. Hindi pa rin sapat, napabuntong hininga si Yegor. Hindi naman sa hindi sila nagsumikap. Sa kabaligtaran, kami, ang kanilang mga Panginoon, ay nagpabiye sa isang napakahalagang punto. Pinag-uusapan mo ba ang kanilang pisikal na kondisyon? Ibinaon ni Herodias ang kanyang tingin kay Yegor. Hindi lang iyon. Nagpatuloy si Yegor, kailangan din nilang magtrabaho sa pagsasanay na may kaugnayan sa Golden Bones at sa kanilang mga kaluluwa. Higit sa lahat, kailangan nilang makakuha ng mas maraming karanasan sa labanan at palakasin ang kanilang determinasyon. Kung hindi, sila ay magiging mahina ang pag-iisip ng mga magsasaka na hindi magagamit ang kanilang mga kapangyarihan sa wastong paggamit. Nakatayo sa labas ng mga sagradong ilaw, biglang napaluhod sina Winnie, Noel, at Maxine. Pakiusap, hayaan mo kaming umalis sa Skynet para makapagsanay kami sa labas ng mundo, Master. Humagalpak ng tawa si Yegor. Iyon ay, hindi, talagang hindi, tumutol si Herodias, ang Genesis Worlds ay nasa kaguluhan ngayon. Ito ay masyadong mapanganib. Wala kang pagkakataon laban sa mga magsasaka mula sa mga mundong iyon. Si Yegor ay may bahagyang awkward na hitsura sa kanyang mukha nang marinig ang mga salitang iyon. Si Winnie at ang iba ay tila bigo. Samantala, tumingin si Herodias kay Yegor. Dapat ay ipadala muna natin sila sa Telhervo Holy Site. Kailangan nilang taglayin ang Golden Bones at pagbutihin ang kanilang pisikal na lakas. Kung hindi, paano natin sila mapaalis dito ng may kumpiyansa? Kabanata 6332. Ang mga panganib na matatagpuan sa banal na lugar ay madaling maging mas mabigat kaysa sa mga umiiral sa labas ng mundo. Bumantong hininga si Yegor. Maaari mo ba talagang dalhin ang iyong sarili upang ipadala sila doon, bagaman? Iyon. Nang maramdaman ang pag-aalinlangan ni Herodias, ang Celestial Sage ay mabilis na nangatuwiran, Lady Herodias, hindi natin mapoprotektahan ang mga batang ito magpakailanman. Kailangan nilang lumago at pagtagumpayan ang mga hamon sa kanilang sarili upang maging mga pambihirang magsasaka. Hindi ako sumasang-ayon. Ngumuso ang makalupang sage. Ang mga kabataan ay napabuti pa lamang ang kanilang paglilinang sa ngayon. Hindi ako papayag sa mga planong magsasapanganib ng kanilang buhay. Ang dalawang babae sa 4 na guro ay nagpahayag ng kanilang hindi pagsang-ayon. Si Yegor at ang Celestial Sage ay nakatitig lamang sa isa't isa nang walang magawa sa sandaling ito. Hindi sinasadya, si Herodias at ang makalupang Sage ay magiging labis na protection kay Maxine at sa iba pa dahil sa kanilang maternal instincts. Ang kanilang mga opinyon ay mahirap ding pabulaanan dahil ang mga alalahanin sa kaligtasan ng mga kabataan ay wasto. Gayunpaman, nadama ng Celestial Sage at Yegor na ang isa ay dapat makaranas ng iba't ibang mahihirap na sitwasyon sa pagharap sa buhay at kamatayan upang lumaki sa isang napakahusay at may kakayahang magsasaka. Gaano man katalino ang mga kabataang ito, hindi sila mapapabuti kung mananatili sila sa ilalim ng proteksyon ng Skynet magpakailanman. Paano ito? Marahan na bumantong hininga si Yegor. Hihilingin namin kina Truett at Zitlali na ayusin ang tatlong ito na makipaglaban sa mga nangungunang cultivator ng Eustis Sect para sa mga layunin ng pagsasanay sa Eustis Sect. Pagkatapos, ipapadala natin sila sa Forlat Land. Maaari nating hilingin kina Layla at Rebella na bigyan ng pagsasanay ang mga kabataan.
Kung ang tatlo sa kanila ay maaaring tumagal ng higit sa 10,000 pag-atake mula kay Layla at Rebella, dapat nating hayaan silang lumabas ng Skynet para sa pagsasanay. Inangat ng Celestial Sage ang kanyang tingin. Magandang ideya iyan. Ang Skynet, ang Tustus Sect, ang Sanctum Genesis World, at ang Zyndaros Genesis World ay konektado lahat. Nasa gitna din tayo ng digmaan kasama ang ibang mga sekta. Ito ay maaaring isang pagkakataon para maobserbahan nila kung gaano kawalang awa ang isang labanan. Magiging pagsubok din ito sa kanilang katalinuhan at katapangan. Habang sinasabi niya iyon, nakita ng Celestial Sage si Egor na sumasenyas sa kanya ng bahagyang tumango. Bago makapagbigay ng anumang tugon si Herodias at ang makalupang sage, binigyan niya ng gininto ang liwanag ang tatlong kabataan at dinala sila habang siya ay nag-teleport palayo. Hoy, paano niya sila naalis ng ganon-ganon lang? Bamulong si Herodias, hindi man lang kami nakapagpaalam. Ang taong iyon ay maaaring maging impulsive kung minsan. Nagmamadaling sinabi ng Earthly Sage, dapat ko silang sundan. Kung hindi, you should stay. Pinutol ni Egor ang Earthly Sage. Ayaw ni Ti ilabas sa harap ng mga bata kanina. Masyado lang kayong protective sa kanila. Iyon ay hindi magandang bagay para sa kanilang paglaki. Alam kong ginagawa mo ang lahat ng ito para kay James. Gayunpaman, para talagang matulungan silang mapabuti. Tumigil ka. Pinutol siya ni Herodias. Kahit hindi sila kamag-anak ni James, mag-aalala pa rin ako sa mga magagandang batang ito. Kaya, itigil ang paggawa nito na para bang pareho kami ng iniisip gaya ng iniisip mo. Sumang-ayon ang Earthly Sage, tama. Yegor, napaka-cold-hearted mo minsan. Natahimik si Yegor sa kanilang mga sinabi. Sige, pag-usapan muna natin ang mga apurahang bagay. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Herodias. Wala pa ring balita kay Mr. Clayton. 8 entrapox lang ang oras namin para iligtas si James. Gayunpaman, si Clayton ay gumagawa pa rin ng mga bagay sa bilis ng isang matanda. Nanatiling tahimik si Egor habang nakikinig sa mga reklamo ni Herodias. Sa mismong sandaling iyon, isang nakamamatay na enerhiya ang bumaril sa hangin at nagtungo sa kinatatayuan ni Egor at ng iba pa. Clayton, Jacopo, at Zane ay nagkatotoo sa malayo sa susunod na sandali. Nagsimula si Clayton, Herodias, hindi mo dapat ako pinagsalitaan ng masama sa likod ko. Kabanata 6333. Ahem. Tumikim si Herodias. Isang awkward na ekspresyon ang bumalatay sa mukha niya. Tumawa ng malakas si Egor. Sige na, bakit hindi mo masabi sa kanya kung ano ang ikinagagalit mo? Gagawin ko. Sinaman ng tingin ni Herodias si Egor. What took you so long, Clayton? With your powers, it shouldn't take you so long to gather those items. Hindi lang ako nagtatrabaho sa pagkolekta ng mga item. Ngumuso si Clayton. Kailangan ko ring sanayin ang aking mga disipulo. Natigilan si Herodias sa kanyang tugon. Anong training ang pinagdaanan mo sa kanila? Sinalubong ni Egor sina Jacopo at Zane. Ang dalawa sa kanila ay nagpapalabas ng napakaraming enerhiya na nakamamatay. Clayton, pinapatay mo ba sila ng maraming tao? Bahagyang ngumiti si Clayton at sinulyapan ang pares ng mga batang magsasaka. Sina Jacopo at Zane ay gumawa ng mga string ng mga pinutol na tainga na nakatali sa hangin. Nanlaki ang mga mata ni Herodias. Ito, ilang tao na ba ang napatay mo? Lola Herodias. Lumuhad si Jacopo, nakaharap kay Egor at Herodias. Sa panahon ng aking pagsasanay, nakapatay ako ng 389 na cultivator, na ang mga cultivation rank ay nasa at mas mataas sa Yeriswandale ranks 8th Tribulation. Kabilang sa kanila, mayroong 75 Yeriswandale ranks 9th Tribulation cultivator at 6 na Yeriswandale ranks 9th Tribulation cultivator sa tuktok ng kanilang kapangyarihan. Iniulat ni Zane, Lola Herodias at Lolo Yegor, nakapatay ako ng 372 magsasaka. 68 sa mga lalaking iyon ay nasa 9th Tribulation ng Yeriswandale rank habang 5 ang nasa peak ng Yeriswandale ranks 9th Tribulation. Nang marinig ang kanilang mga salita, si Egor at Herodias ay nakahinga ng maluwag. Gaya ng inaasahan kay Clayton, ang pagsasanay ng kanyang mga alagad ay nakatuon din sa pagpatay. Hindi tulad ni Winnie at ng iba pa,
sina Jacopo at Zayn ay nakarating lamang sa gitnang baitang ng Years One Dale Ranks 9th Tribulation. Gayunpaman, ang dalawang kabataang ito ay pinagkadalubhasaan ang Marcy Ice combat form at naglabas ng napakalaking dami ng nakamamatay na enerhiya. Ito ay hindi pangkaraniwan para sa mga magsasaka ng kanilang kalibre na nagtagumpay sa pag-iipon ng mataas na bilang ng katawan ng ganito kabilis. Pagkatapos ng maikling paghinto, tumingin si Yegor sa mga kabataan at bahagyang tumango. Dapat magkita kayong dalawa ngayon ng mga kapatid mo. May mga regalo din sa iyo sina Uncle Truett at Tita Zitlali. Nagpalitan ng tingin sina Jacopo at Zayn at tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, itinoon nila ang kanilang tingin kay Clayton. Hindi sila nang ahas na umalis nang walang pahintulot ng kanilang amo. Sige po, sabi ni Clayton, mayroon tayong negosyong aasikasuhin dito. Matapos matanggap ang pahintulot ni Clayton, nag-teleport sina Jacopo at Zayn patungo sa direksyon ng punong tanggapan ng Skynet. Nang matiyak ni Harold Diaz na ang mga kabataan ay nakaalis na sa saklaw ng pandinig, sinigawan niya si Clayton, "Clayton, ano ang ginawa mo sa mga bata? Ginagawa mo ba silang uhaw sa dugo ng mga mamamatay tao?" Harold Diaz, tinawag siya ni Yegor at ipinaliwanag, dapat may magandang dahilan si Clayton para gawin ito. Hindi ka dapat makialam sa pagtuturo ni Clayton dahil pinili ni na Jacopo at Zayn na sundan siya. Anong alam niyo mga lalaki? Pinandilatan ng mga punyal si Harold Diaz kay Yegor. Matagal nang hindi nakikita ng mga batang ito ang kanilang ina. Isa pa, ang kanilang ama ay walang malay dahil sa kanyang mga sugat. Kung tatahak sila sa maling landas ngayon, sa hinaharap. Matigas na sabi ni Clayton, "Harold Diaz, silang dalawa ay aking mga disipulo. Wala kang masabi sa ginagawa ko. Bakit ikaw?" Galit na galit si Harold Diaz. Hindi pinansin ni Clayton si Harold Diaz at nagkunwaring butas sa harang na nasa hangganan ng mga sagradong ilaw. Pagkatapos, pumasok siya sa bakana at nagtungo sa bulwagan, kasama sina Yegor at Harold Diaz sa likuran niya. Kumunat ang noo ni Clayton nang makita niya ang katawan ni James na lumulutang sa hangin. Bakit shell pa lang? Walang kwenta kung may ultimate golden body at golden bones lang. Nasaan ang mga materyales na inihanda mo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6334. Inihanda ko na ang mga gamit ko. Ngumisi si Yegor. Ang mas mahalaga ay kung mayroon ka ng mga bagay na ipinangako mong makukuha. Ngumuso si Clayton. Itinaas niya ang kanyang kamay at nag-conjure ng ilang energy balls. Natuwa si Yegor nang makita nilang nakolekta nila ang lahat ng kanyang nailista dati. Inilagay niya ang mga ito sa kanyang storage space. Bilisan mo, udyok ni Clayton. Wala nang maraming oras na natitira. Mayroon pa tayong isang malaking isyu. Ibinaling ni Yegor ang kanyang mga mata sa katawan ni James. Iyan ang ultimate golden body. With only my powers, hindi ko na mabubuksan ang katawan niya para ilagay sa vital organs. Pagsasamahin natin ang tatlo nating kapangyarihan, kung gayon. Habang sinasabi niya iyon, ipinadala ni Clayton ang kanyang mamamatay tao na enerhiya upang palibutan ang katawan ni James. Maririnig ang mga kaluskos na nagmumula sa espasyong iyon. Mabilis na ipinadala ni Harold Diaz ang turtle power para balutin din ang katawan ni James. Sa wakas, pinakawalan ni Yegor ang matuwid na aura sa anyo ng enerhiya ng espada at inihagis ito sa katawan ni James. Isang malakas na kalansing ang maririnig habang ang kanyang sword energy ay tumama sa ultimate golden body. Gayunpaman, ang pag-atake ay hindi man lang nag-iwan ng gasgas sa katawan ni James. Hindi ito gumagana, sigaw ni Yegor. Gamitin mo ito. Inihagis ni Clayton ang isang punyal sa direksyon ni Yegor. Ang Holbjorn. Bulalas ni Yegor habang nasalo ang punyal sa kanyang kamay. Meron ka nito. Hinigpitan ni Yegor ang hawak sa hawakan at itinapat ang matuwid na aura sa sandata. Pagkatapos, ibinato niya ng malakas ang punyal sa katawan ni James. Sa pagkakataong ito, isang butas ang ginawa sa balat ni James habang ang punyal ay tumusok sa kanyang katawan. Agad na ginawa ni Yegor ang kanyang kakayahan at inilipat ang lahat ng mahahalagang organo na inihanda niya sa katawan ni James. Nagkaroon ng ethereal na kapaligiran sa bulwagan dahil ganap itong napuno ng matuwid na aura. Kasabay nito, si James, na ang katawan ay nakahawak ng paalang sa hangin, ay itinulak sa isang tuwid na posisyon ng matuwid na aura.
Pagkatapos, nagsimula siyang umikot ng dahan-dahan sa gitna ng hangin. Kailangan ko ng tulong mo. Sinulyapan ni Yegor sina Herodias at Clayton. Aabutin ako ng hindi bababa sa 2 enterpok kung gagawin ko ito ng mag-isa. Si Clayton at Herodias ay mabilis na nagpakawala ng kanilang mga kapangyarihan at sumama kay Yegor sa paglikha ng mga meridian sa katawan ni James. Walang maraming mga nauna sa kasaysayan ng Genesis Worlds kung saan 3 nakatataas na mga magsasaka ang nagtulungan tulad nito. Ang prosesong ito ng muling paglikha ng mga meridian upang i-connecta ang mga mahahalagang organo ni James ay nagpatuloy sa 2 enterpok. Nang sa wakas ay tapos na sila, nakita nilang dahan-daang iminulat ni James ang kanyang mga mata. Bagamat nababalot ng matuwid na aura, kumikinang ang mga mata ni James ng nakakatakot at pulang ilaw. Bilang karagdagan, siya ay tila labis na galit at disoriented. Nako! Hindi pa namin naipasok ang mga fragment ng kaluluwa sa kanyang katawan. Hindi natin siya mapapaalis dito. Kung hindi, isang kakilakilabot na kapalaran ang sasapitin sa Genesis Worlds. Sigaw ni Yegor. Siya, Clayton, at Herodias ay mabilis na nag-channel ng kanilang mga kapangyarihan upang bumuo ng isang super formation kay James, na agad siyang nahuli sa loob. Samantala, mabilis na umikot si James at sinubukang kumawala sa formation. Sumirit siya at pinandilatan si Yegor at ang iba pa. Si James ay parang isang mabangis na hayop na gustong punatin ang 3 superior na magsasaka na iyon. Sa sandaling ito, si James ay walang iba kundi isang walang kaluluwa, walang emosyon na halimaw na hindi nakakaramdam ng anumang sakit. Ipasok ang mga fragment ng kaluluwa sa kanyang katawan ngayon, kung gayon. Sinigawan ni Herodias si Yegor. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6335. Kailangan muna natin siyang hawakan. Napabuntong hininga si Yegor. Tapos na kung sisirain niya ang mga pira-piraso ng kaluluwa bago ko maipasok sa katawan niya. Kailangan nating maging mas maingat para sa hakbang na ito. Gagawin ko. Iniabot ni Clayton ang kanyang mga braso at pinakawalan ang Silver Star Power, ang kapangyarihan ng 4 na simbolo. Sa isang flash, ang 4 na mythical beast ay nagkatawang tao sa paligid ng super formation at nagsimulang umikot sa paligid nito. Isang malakas na puwersa ang nilikha ng mga hayop. Sa kasamaang palad, ang baliw na si James ay tila hindi naapektuhan kahit kaunti. Malaya pa rin siyang gumagalaw sa loob ng super formation. Si Yegor, Herodias, at Clayton ay naubusan ng mga ideya kung ano ang gagawin sa puntong iyon. Biglang, isang sinag ng liwanag ang bumaba mula sa langit at sumilay kay James. Ang tahimik at ethereal na liwanag ay tila nakakapagpakalma kay James. Mukhang nasiyahan si James sa liwanag na iyon habang dahan-dahan siyang nakaupo. Nagtaas ng tingin ang 3 magsasaka sa lupa. Nakita nila ang 2 makalangit na landas, bawat isa ay nagmumula sa isang sagradong liwanag, na lumitaw sa ibaba ng 30 Grand Formation. Ang 2 heavenly paths, isang lalaki at isang babae, ay pinakawalan ng heavenly path power at pinainit ang buong espasyo. Ang banayad na landas sa langit. Bahagyang kumunot ang noo ni Yegor. Sino ang ibang landas sa langit? Siya ang Livius Heavenly Path. Sinabi ni Herodias, sino ang nakakaalam na kilala ni James ang 2 landas na ito sa langit? Handa pa silang tulungan si James kahit na ito ay lumalabag sa batas ng Tai Chi. Noon lang, isang pattern na hugis daga na ginto ang lumitaw sa itaas ng ulo ni James at umikot ng dahan-dahan. Kasama ng dalisay na Heavenly Path Power, naging mas kalmado si James. Yegor, bilis! Ibinalik ni Clayton ang kanyang atensyon sa kanilang pinakamalaking prioridad ngayon, na isinasama ang mga fragment ng kaluluwa sa katawan ni James. Habang nanatiling tahimik si James, isa-isang itinapon ni Yegor ang 7 kaluluwa sa ulo ni James. Nanlaki ang mga mata ni James nang magsanib ang mga pira-piraso ng kaluluwa sa kanyang katawan. Lumiwanag si Quasar Light sa kanyang orbs. Tapos parang naging bayolente na naman si James. Sabay-sabay, muling inihagis ng 2 heavenly paths ang kanilang kapangyarihan kay James para pigilan siya. Mabilis na sinamantala ni Yegor ang pagkakataon at inihagis ang isa pang 3 piraso ng kaluluwa sa ulo ni James. Nang matapos ito, nagsimulang maglabas si James ng nakakasilaw na itim at puting liwanag mula sa kanyang katawan.
Habang kumakalat ang mga ilaw sa kanyang paligid, nabasag nila ang Heavenly Path Power at ang Silver Star Power na pumipigil kay James. Sumigaw si Yegor para alertuhan ang iba, kailangan nating palakasin ang Porma Sion. Kung hindi, makakatakas siya rito. Si Clayton ang unang kumilos habang itinaas niya ang dalawang kamay at itinaas ang kanyang kapangyarihan patungo sa Porma Sion na nakalagay sa paligid ni James. Agad na inihagis ni Hero Diaz ang kapangyarihang turta patungo sa Porma Sion din. Sandaling bumalot ang itim at puting ilaw sa katawan ni James habang mabilis itong umikot sa himpapawid. Biglang umagos ang malisyosong enerhiya sa katawan ni James. Sa loob ng ilang segundo, ang enerhiya ay nagbago sa isang purplish red light at nilamon ang itim at puting mga ilaw. Maya-maya ay kumikinang si James na may pulang ilaw mula ulo hanggang paa. Maging ang kulay ng kanyang buhok ay naging isang nakakatakot na lilim ng pula. Shit, nakakaranas siya ng demonization. Bulalas ni Yegor. Anong gagawin natin ngayon? Nag-aalalang tanong ni Hero Diaz. Wala tayong magagawa. Sinabi ni Yegor na may pagbibitiw, maaari lamang tayong manood at maghintay ngayon. Demonization. Nagsalubong ang kilay ni Clayton. Hindi ba iyan ang indikasyon ng pagkakaroon ng pure yang body? Kung nabigo ang isang tao na patatagin ang pure yang body, ang tao ay maaaring magdusa ng demonization nang walang tulong ng yin energy. Parang nabalisa si Yegor habang nagpatuloy, sa pinakamagandang senaryo, mawawalan ng kontrol si James at masisira ang lahat sa kanyang landas. Sa pinakamasamang kaso, ang kanyang katawan ay sisabog dahil sa labis na pure yang energy. Tinanong ni Clayton, paano kung mayroon tayong tulong ng gobernador ng yin? Tama, ang gobernador ng yin. Tumanggaw si Yegor. Papuntahin natin siya dito. Si Clayton ay gumawa ng isang dambuhalang kamay na umabot sa langit. Gayunpaman, bago pa makaalis ang kamay sa lugar ng mga sagradong ilaw, sinira ng Light Heavenly Path ang kamay ng isang putok. Sisiga na sana si Clayton sa ginang nang makitang bumaba mula sa langit. Ang liwanag na landas sa langit ay pumasok sa super formation at huminto sa harap ni James. Alis muna kayong lahat. Ikinaway ng Light Heavenly Path ang kanyang kamay at pinalibutan si James at ang kanyang sarili ng makapal na layer ng Heavenly Path Power. Nang marinig ang kanyang mga salita, lumabas sa bulwagan sina Hero Diaz, Yegor, at Clayton. Pagkatapos, nagtayo sila ng isa pang Porma Sion sa paligid ng gusali. Ang Light Heavenly Path ay may relasyon kay James dati. Kumunat ang noo ni Hero Diaz. Gayunpaman, siya ay naging banayad na landas sa langit at nawala ang lahat ng mortal na emosyon at pagnanasa. Paano siya dumating dito para tulungan si James? Iba siya sa ibang mga landas sa langit. Sumagot si Clayton, siya ay pinilit ng Tai Chi na maging landas sa langit. Kaya naman, hindi siya tuluyang nawalan ng emosyon. Tumingin si Yegor kina Clayton at Hero Diaz. Ang banayad na landas sa langit ay ang priestess ng Timaeus sect noong nakaraan. Nasaksihan ni Tai kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Kahit na ang batas ng Tai Chi ay hindi kayang burahin ang nararamdaman niya para sa kanya. Maganda kung matutulungan niya si James na i-activate ang pure yang body. Pwede ba siya? Nag-aalalang tanong ni Clayton. Bahagyang pinitik ni Hero Diaz ang kanyang ilong. Medyo nag-aalinlangan din ako. Sa tingin ko kahit sino ay makakatulong kay James sa sitwasyong ito ngayon basta't sila ay isang babae. Kibat balikat na sagot ni Yegor. Natahimik sina Hero Diaz at Clayton sa kanyang sagot. Maya-maya lang ay narinig na nila ang sigaw ng isang ginang na nagmumula sa loob ng bulwagan. Boses iyon ng Light Heavenly Path. Ay hindi, nagmamadaling tinungo ni Hero Diaz ang pasukan ng bulwagan, ngunit mabilis na hamarang si Yegor. Sinigawan siya ni Hero Diaz, ano ang ginagawa mo? Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Yegor. Nagsilang ka noon ng isang lalaki. Gayunpaman, hindi mo napansin kung tungkol saan ang ingay. Tumigil sandali si Hero Diaz. Pagkatapos, namula siya ng iskarlata at tumabi. Samantala, si Clayton naman ay nakakunot ang mga labi. Ang swerte talaga ng lalaking iyon ha. Sinabi ko sa kanya na ligawan niya ang pinakamagandang babae sa mundo. Gayunpaman, nagawa niyang mahiga ang Light Heavenly Path. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6336. Kasabay nito,
Dalawang masa ng itim at puting gas ang natipon sa itaas ng kalangitan sa itaas ng Telvervo Holy Site upang bumuo ng Tai Chi diagram. Sumimangot ang Livius Heavenly Path, na nakakita sa diagram ng Tai Chi. Gumawa siya ng mas maraming Heavenly Path power at inihagis ito sa bulwagan sa lupa upang bumuo ng ilang layer ng barrier. Abelard, nilabag mo ang batas ng Tai Chi at sinubukan mong tulungan ang Diablo ng taong iyon. Gusto mo bang mapuksa? Tila galit na galit si Tai Chi dahil ang boses niya ay nagmula sa mukhang masama na Tai Chi diagram na iyon. Huminga ng mahabang hininga si Abelard at sinabing, siya ang aking Panginoon. Dapat ko siyang tulungan ngayong nahaharap siya sa isang krisis. Napakawalan Gia. Nagngangalit si Tai Chi. Isang kidlat na kumikinang na may itim at puting mga ilaw na pinakawalan mula sa diagram ng Tai Chi ang tumama kay Abelard at pinalipad siya. Itinigil niya ang sarili sa di kalayuan at umubo ng isang subo ng dugo. Pagkatapos, dahan-daang itinaas ni Abelard ang kanyang ulo habang nakahawak sa kanyang dibdib. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Hindi ka pa rin ba nagsisisi sa mga pagkakamali mo? Sumigaw si Tai Chi, ano ang ginawa niya para sa iyo para sirain mo ang mga patakaran para sa kanya ng ganito? Kami ay magkaibigan na nanumpa na tutulungan ang isa't isa anuman ang mga pangyayari. Mahinahong sagot ni Abelard, at saka, siya ang unang tao na same time akong tinatrato bilang isang kaibigan. Tumahimik ka. Isa pang kidlat ang tumama kay Abelard at napaluhod ito. Mas maraming dugo ang inilabas ni Abelard sa pagkakataong ito. Gayunpaman, itinulak niya ang kanyang sarili sa kanyang mga paa. Lumuhad. Naghulog si Tai Chi ng isa pang 3 kidlat upang pilitin si Abelard na lumuhad. Pagkatapos, kinuwelyuhan niya ang Elemental Lightning Cloud para panatilihin siya sa ganoong posisyon. Gayunpaman, nagpakatatag si Abelard at unti-unting itinaas ang kanyang ulo. Sinabi ni Tai Chi, maraming pabor ang ipinakita ko sa iyo. Sa loob lamang ng ilang Enterpok, na-promote na kita mula sa Petite Heavenly Path hanggang sa Great Heavenly Path. Nireranggo ka pa sa ika-8 pinakamahusay na landas sa langit mula sa 81 dakilang landas sa langit. Hindi mabilang na nilalang ang nagnanais na makuha ang iyong swerte at pagkakataon. Gayunpaman, ito ang paraan kung paano mo ginagantihan ang aking kabutihan. Sa gitna ng sigaw ni Tai Chi, inangat ni Abelard ang kanyang tingin at tumitig sa malayo. Totoong binigyan siya ng Tai Chi ng malaking promosyon noong wala pang 10 Enterpok mula nang maging Petite Heavenly Path si Abelard. Gayunpaman, kadalasan ay dahil nagawa ni Abelard ang kanyang mga tungkulin ng maayos. Siya ay sumunod sa batas ng Tai Chi at nagtagumpay sa paglikha ng maraming Tai Chi spaces. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto ni Abelard ang isang bagay na nakakagulat pagkatapos na ma-promote sa isa sa mga Great Heavenly Paths. Para makaganti siya kay James, inutusan ni Tai Chi ang lahat ng 81 Great Heavenly Paths na lipulin ang lahat ng tao na nabubuhay sa ilalim ng kanilang pamamahala. Pinahintulutan pa niya silang gumamit ng anumang paraan upang maiwasan ang pag-level up ng mga tao. Maaaring isagawa ng ibang Great Heavenly Paths ang mga utos ni Tai Chi ng masunurin, ngunit hindi si Abelard. Ito ay dahil ang kanyang Panginoon, isang tao, ang unang tao na tinatrato siya ng may katapatan. Kanina, binisita ng Light Heavenly Path si Abelard at ipinaalam sa kanya ang sitwasyon ni James. Pumayag si Abelard na sumama sa kanya sa kabila ng panganib na lumabag sa batas ng Tai Chi. Akala nila ay lihim nilang matutulungan si James dahil magiging abala si Tai Chi sa pagpapagaling ng kanyang mga sugat. Gayunpaman, nahuli sila ni Tai Chi. Mabilis na nagpasya si Abelard na pigilin ang Tai Chi kahit na ito ay magbuwis ng kanyang buhay. Kailangan niyang bumili ng sapat na oras para sa Light Heavenly Path para tulungan si James na malampasan ito. Sari-saring ideya ang pumasok sa isip ni Abelard sa loob ng maikling ilang segundo. Tapos, ngumiti siya ng bahagya. Masasabi mo ba talaga na ang batas ng Tai Chi ay wasto? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6337. Nagtaas ng boses si Tai Chi nang marinig ang mga salitang iyon. Kahit ikaw ay nagdududa rin sa akin. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagbigay sa iyo ng iyong kasalukuyang katayuan? Ngayong naging ganito ang mga bagay, sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Tahimik na pagpapatuloy ni Abelard,
Hindi ko piniling maging landas sa langit dahil itinuturing ito ng lahat bilang isang pangarap na posisyon. Wala rin akong interes sa pamamahala sa isang tiyak na espasyo at sa mga taong naninirahan dito. Piliin kong gawin ito dahil alam kong ang Heavenly Path Power ay magiging kapaki-pakinabang sa aking Panginoon. Naniniwala akong matutulungan ko balang araw ang aking Panginoon sa pamamagitan ng pagpiling ito. Sa katotohanan, nangyari ito ng eksakto tulad ng hula ko. Kahit anong sabihin o gawin mo sa akin, hindi magbabago ang isip ko. Sa puso ko, isang tao lang ang kinikilala ko bilang master ko, at iyon ay si James. Nagpakita siya ng respeto sa akin. Tinuruan niya ako ng kahulugan ng pagkakaibigan. Higit sa lahat, ipinaunawa niya sa akin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging matuwid at kagalang-galang na tao. Napakabaliw. Sumigaw si Tai Chi, "So, ginagamit mo ang tiwala ko sa lahat ng oras na ito." Hindi yun ganap na totoo. Sumagot si Abelard, "Maganda kung ang batas ng landas ay tunay na makikinabang sa lahat ng nilalang at ang batas ng Tai Chi ay makakatulong sa lahat na umunlad." Ibinaling niya ang kanyang mga mata sa masa ng gas na bumubuo ng Tai Chi diagram. "Gayunpaman, inutusan mo kaming patayin ang lahat ng tao. Alam mo na ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay tumitingin sa mga tao bilang mga pinuno. Ipinagmamalaki namin ang kakayahang kunin ang anyo ng tao. Gayon din, ginawa naming misyon na paunlarin ang aming talino at damdamin tulad ng mga tao. Kung papatayin namin ang lahat ng tao tulad ng iniutos mo, sino ang tinitingnan ng lahat ng nilalang para sa mga halimbawa pagkatapos nito? Gusto mo bang kumilos ang lahat bilang mga barbaro at halimaw sa halip?" Ha! Napakahusay, pang-uuyam ni Tai Chi. Mukhang naisipan mong gawin ito. Sige, pagbigyan ka ng pabor. Lilipulin kita at sisiguraduhin kung hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong maipanganak muli. Hindi mabilang na itim at puting kidlat ang nagpaulan kay Abelard habang pinaandar ni Tai Chi ang elemental lightning cloud na pumapalibot sa itaas niya. Napangiwi si Abelard sa sakit. Gayunpaman, hindi siya humihingi ng tulong o awa habang patuloy na tinatamaan siya ng mga kidlat. Sa sandaling iyon, 3 anyo ng napakalaking kapangyarihan ang bumangon mula sa Telvervo Holy Site patungo sa kalangitan. Ang mga kapangyarihan ay dumaan sa Abelard at nagtungo sa diagram ng Tai Chi. Boom! Maririnig ang malalakas na pagsabog habang ang mga kapangyarihan ay tumama sa itim at puting masa ng gas. Hindi nagtagal, makikitang tumutulo ang dugo mula sa diagram ng Tai Chi. Mula sa direksyon na iyon ang matinis na boses ni Tai Chi. "Clayton, Herodias, at Yegor. Ang lakas ng loob mong labagin ang batas ng landas at makialam sa negosyo ko. Bumalik ka sa templo mo kung ayaw mong makialam kami sa negosyo mo." Sinaway ni Herodias, "Hindi mo magagawa ang anumang gusto mo sa aking lupain." Mabilis na umikot ang mga itim at puting gas habang kumukulo ang galit ni Tai Chi. "Hindi mo na ito magagawa sa akin ng mas matagal." Inihagis niya ang kanyang kapangyarihan para maabot si Abelard. Pagkatapos, inilipat si Abelard sa masa ng gas, na hindi nakikita ng lahat. Galit na sumigaw si Tai Chi pagkatapos, "Halika rito, banayad na landas sa langit." Sa loob ng pangunahing bulwagan ng Telvervo Holy Site, ang Light Heavenly Path ay kumunat ang kanyang mga kilay nang marinig ang tawag ni Tai Chi. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha ni James dahil sa makapal na Heavenly Path Power na nakapaligid sa kanilang dalawa. Gayunpaman, ayaw niyang umalis sa tabi niya. "Thea, huwag kang pumunta." Naririnig ng Light Heavenly Path ang pag-ungol ni James. Inakbayan niya si James para yakapin ito ng mahigpit, nakaramdam ng sobrang pagkapunit at kalungkutan. "Ako ay mapupunit ang iyong kaluluwa at siguraduhin na hindi mo siya makikita kung hindi ka darating sa sandaling ito." Umalangaw sa hangin ang boses ni Tai Chi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6338. Napuno ng kalungkutan ang mga mata ni Light Thea. "Siguro hindi na tayo magkikita, pero lagi kitang iisipin. Ipagdadasal ko na lumakas ka." Nang akmang lalayo na siya kay James ay hinawakan ng mahigpit ng lalaking walang malay ang kamay ni Light Thea at ayaw nitong bumitaw. Nakaramdam si Light Thea ng bukol sa kanyang lalamunan. "I want to stay and be with you forever, but..." Bago pa siya makatapos, isang nakakabinging pagsabog ang umalangaw sa hangin sa itaas ng bulwagan.
Habang tumangala siya, nakita ni Light Thea ang tatlong anyo ng kapangyarihan na bumangga sa itim at puting enerhiya na inilabas ng Tai Chi. Gayunpaman, alam niya na walang tigil ang Tai Chi kahit na magtulungan sina Clayton, Yegor, at Herodias para labanan siya. Lumipat muli ang tingin ni Light Thea kay James. 49, kailangan kong pumunta ngayon. Malapit na ang oras. Habang sinasabi niya iyon, maraming itim at puting sinulid ng liwanag ang lumipat sa bulwagan sa bubong at umikot sa mga paa ni Light Thea. Hinayla siya ng mga sinulid, ngunit mahigpit pa rin ang pagkakahawak ni James sa kamay ni Light Thea. Mami Miss Kita, 49. Sa iyo ako magpakailanman. Habang lumiliwanag ang mga hibla sa paligid niya, humihikbi si Light Thea na sumigaw, ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Siya ay nawala sa susunod na sandali bilang ang itim. At ang mga puting sinulid ay kumikinang na may nakakasilaw na liwanag at unti-unting naglaho. Kasabay nito, nawala rin ang Heavenly Path Power sa paligid ni James. Samantala, ang Ultimate Golden Body ni James ay kumikinang na may itim at puting liwanag. Isang bilog ng purplish red halo ang makikita sa paligid niya. Nagpakitang demonyo si James habang umiihip ang hangin sa kanyang pulang buhok. Si Clayton ay nagmamadaling pumasok sa bulwagan sa oras na iyon. Binigay niya ang isang sinag ng liwanag kay James, at agad na lumitaw ang isang bagong damit sa katawan ni James. Si Yegor at Herodias ay pumasok na rin sa bulwagan. Baka sa mukha nilang tatlo ang pagtataka habang pinagmamasdan si James na mabagal pa ring umiikot sa ere. Bakit hindi pa rin siya gising? Tanong ni Herodias. Kailangan pa niya ng ilang oras upang mag-adjust sa kanyang kasalukuyang katawan, paliwanag ni Yegor at gumawa ng isang basong bote. Inihagis niya ang bote ng salamin sa direksyon ni James. Lumaki ang bote sa napakalaking sukat na sapat upang magkasya si James sa loob. Habang nakabalot si James sa bote, halos agad na napuno ng matuwid na aura ang espasyo sa loob. Namangha sina Clayton at Herodias sa nakitang iyon. Nagpatuloy si Yegor. Ang matuwid na bote ng aura ay isang mahalagang bagay. Mapupuno nito ang enerhiya ni James kung mananatili siya doon para sa isang entrepop. Ano ang tungkol sa kanyang paglilinang? Tinanong ni Herodias, hindi ba nawala ang lahat ng kanyang kultibasyon? Hindi iyon seryosong isyu. Sumagot si Clayton, taglay niya ang Golden Bones at ang Ultimate Golden Body. Hindi na rin kailangang dumaan ni James sa Heavenly Tribulations. Kaunting panahon na lang para mabuo niya ang kanyang paglilinang. Ang problema ay kailan siya magkakamalay. Nagmamadali ka ba? Tumingin si Yegor kay Clayton. Napabuntong hininga si Clayton at nagkibit balikat. Hindi ako ang nagmamadali. Natatakot lang ako na hindi makapaghintay ng ganoon katagal ang taong iyon. Nagtataka na tanong ni Yegor, sino ang taong iyon? Handa ka pa ring gawin para sa kanila. Nanatiling tahimik si Clayton. Halatang wala siyang balak magbunyag ng anumang impormasyon. Sinulyapan ni Yegor si James. Masasabi niya na marahil ay may bagong pagkakataon na naghihintay kay James mula sa ugali ni Clayton. Ayaw ni Yegor na makitang mawalan ng pagkakataon si James dahil lang sa hindi siya nagising sa oras. Pagkatapos ng maikling paghinto, iniabot ni Yegor ang kanyang mga kamay. Isang napakalaking halaga ng matuwid na aura ang bumalot kay James. Pagkatapos noon, 4 na makantab na orbs ang lumitaw sa harap ng dibdib ni Yegor. Pagkatapos, lumipad ang mga orbs patungo kay James. Ang 4 na orbs na iyon ay umikot sa paligid ni James ng ilang segundo. Maya-maya, naabsorb na sila sa katawan ni James. Kabanata 6339. Yegor, napabulala si Herodias, ibinigay mo ang iyong Great Genesis Pearls kay James. Ano sayo? Ano naman sa akin? Napangiti si Yegor. Kami ay nakakulong sa Telhervo Holy Site. Mayroon bang sino mang may kakayahang saktan tayo dito? Natahimik si Herodias dahil medyo tama si Yegor sa isang kahulugan. Yegor, ito ay mapanganib. Dagdag pa ni Clayton, kung wala ang Great Genesis Pearls, wala kang pinagkaiba sa isang newbie cultivator. Pinapahiram ko lang sila kay James saglit. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Yegor, kapag mayroon na siyang mga kayamanan, hihilingin ko ang mga perlas na ibalik. Sina Herodias at Clayton ay natigilan sa kanyang mga salita. Sa kanilang mundo, ang mga nangungunang magsasaka ang namuno sa lahat. Sa makatuwid,
Ang paglilinang at kapangyarihan ay ang pinakamahalagang bagay sa karamihan ng mga tao. Karaniwan, hindi man lang iisipin ng mga tao na ipahiram ang kanilang pagtatanim sa mga miyembro ng kanilang pamilya. Gayunpaman, labis na nagtiwala si Yegor kay James kaya kusang loob niyang ibinigay ang kanyang paglilinang kay James. Ito ay katulad ng pagsuko niya ng kanyang buhay kay James. Maya-maya lang ay dahan-daang nagmulat ng mata si James. Pinagmasdan niya ang kanyang paligid mula sa loob ng bote ng salamin. Gising na siya, sabi ni Clayton. Samantala, tinulungan ni Harold Diaz si Yegor mula sa sahig. Mr. Tombkeeper, Mr. Yegor, at Ms. Harold Diaz. Naningkit ang mga mata ni James nang makita ang 3 taong iyon. Gising ka na rin sa wakas. Masayang sinabi ni Yegor, kumusta ang pakiramdam mo? Huminto si James at dahan-daang itinaas ang kanyang mga kamay. Isang magandang dami ng matuwid na aura ang lumabas sa kanyang mga palad. Nagulat si James. Paano ako makakagawa ng matuwid na aura? Sumagot si Clayton, si Yegor iyon. Mabilis na sumabad ni Yegor, Clayton, dapat mong isama si James dahil gising siya ngayon. Bahagyang kumunat ang noo ni Clayton. Sa kabilang banda, tumalon si James mula sa bote ng salamin at lumapag sa harap ni Clayton at sa iba pa. Ito ay kakaiba, bulong ni James, hindi ako biglang makakapag-produce ng matuwid na aura kahit na ako ay isinilang muli. Pero bakit nangyayari ito? Bakit ka ba naguguluhan dyan? Ngumuso si Harold Diaz. Ituloy mo muna at asikasuhin mo muna ang mga bagay na madalian, binata. Nakatayo ka ngayon sa loob ng kulungan. Ibinaling ni James ang kanyang mga mata kay Harold Diaz nang marinig ang kanyang mga salita. Ms. Harold Diaz, kayo ba ni Mr. Si Yegor ay talagang nakulong ng 20,000 entrepok. Hindi naman big deal. Ngumisi si Harold Diaz. Hindi kami ikinulong. Pinili naming manatili dito sa sarili naming kagustuhan. Dapat kang magtrabaho ng husto at alisin ang Tai Chi. Pagkatapos, makakaalis na tayo sa lugar na ito. Nagsalubong ang kilay ni James. Pwede ba talaga kayong umalis pagkatapos kong patayin si Tai Chi? You should leave now, James. Pinutol na naman siya ni Yegor. Magagawa mong paunlarin at palagwin ang iyong potensyal kung susundin mo si Clayton. Nakapag-ayos na rin ako ng maayos para sa mga anak mo. Saglit na napako ang tingin ni James kay Yegor. Lalong lumalim ang kunot ng kanyang noo. Mr. Yegor, bakit wala ka ng natitirang cultivation? Kung siya ay medyo mas gullible. Napaisip si Yegor. Ngumisi siya. Ako ay isang bilanggo ngayon. Bakit ko kakailanganin ang aking paglilinang? Hindi yon. Umiling si James. Nararamdaman ko ang 4 na dakilang perlas sa aking katawan. Ito ang iyong Genesis Pearls. Tama ba ako? Habang si Yegor ay tumahimik, si Harold Diaz at Clayton ay nakangiti ng malawak. Nanlaki ang mata ni James. Mr. Yegor, inilipat mo sa akin ang lahat ng iyong cultivation. Imposibleng itago mo ito sa kanya. Nagsimula si Clayton, naglagay ka ng 2 quintessential hearts sa kanya. Walang sino man ang maaaring lokohin siya sa puntong ito. Tama si Clayton. Tumanggaw si Harold Diaz. Si James ay mas matalino at mas mapagmasid kaysa sino man sa atin ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6340. Bakit mo ginawa yon? Nag-aalalang tanong ni James. Maaaring nawala ang aking cultivation, ngunit ako ay walang hanggan sa heavenly tribulations mula nang matalo ko ang Tai Chi. Sandali lang hanggang sa maibalik ko ang aking kapangyarihan. You didn't have to. Clayton interrupted him this time, gusto kanyang tulungang gumaling at gumising ng mas maaga para masundan mo ako sa isang lugar. Sa makatuwid, ipinahiram niya sa iyo ang kanyang paglilinang. Gayunpaman, nasa iyo kung gusto mong ibalik sa kanya ang paglilinang pagkatapos. Huminga ng malalim si James. Pagkatapos, nag-extend siya ng mga braso. Ginawa niya ang 3 Great Genesis Pearls sa kanyang harapan at inilipat ang mga ito patungo kay Yegor. James, anong ginagawa mo? Nagsalubong ang kilay ni Yegor. Kailangan ko lang manghiram ng isa para maging matatag ang kalagayan ko. Matigas na sabi ni James, I will remember how you've been so generous with me, Mr. Yegor. Pagbalik ko galing sa biyahe kasama si Mr. Clayton,
Babayaran ko ang iyong kabutihan bilang kapalit. Yumuko ng malalim si James kay Yegor. Sige, nakangiting sinabi ni Yegor, alam kong hindi mo tatanggapin ang mga perlas na ito kahit anong pilit kong hikayatin ka. Nakuha ni Yegor ang 3 Great Genesis Pearls na iyon at nabawi kaagad ang 80% ng kanyang cultivation. Pagkatapos, ibinahagi ng 3 matatanda kay James ang tungkol sa kalagayan ng kanyang mga anak kamakailan. Tila natuwa si James nang marinig ang pag-unlad ng kanyang mga anak sa ilalim ng mga turo ng kanilang mga Panginoon. Gayunpaman, nakaramdam din siya ng sama ng loob dahil hindi na siya makapaggugol ng mas maraming oras sa kanila. Nagpa siya si James na bumawi sa nawalang oras sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, muling yumoko si James sa 3 matatandang iyon. Talagang gagantihan ko kayong lahat sa pagtulong sa akin na maipanganak muli. Naging magalang kapag katapos ipanganak muli. Tumawa si Yegor. Dapat umalis ka na ngayon. Hindi mo kayang mag-aksaya ng oras. Tumanggo si James at tumingin kay Clayton. Sa isang iglap, kinuha ni Clayton si James at nag-teleport. Nang makaalis ang dalawa, huminga ng malalim si Herodias. Bakit hindi mo sinabi sa kanya ang tungkol sa Light Heavenly Path? Ang mawalay sa isang mahal sa buhay ay isang masakit na bagay. Patuloy ni Yegor, malapit na siyang makatanggap ng isang malaking pagkakataon, at kailangan niya ng positibong enerhiya. Ang pagpapalam sa kanya tungkol sa kanyang mga anak ay maaaring mabawasan ang kanyang pag-aalala. Gayunpaman, kung sasabihin natin sa kanya ang tungkol sa Light Heavenly Path, sa tingin mo ba ay makakapag-focus pa rin si James sa kanyang kasalukuyang mga gawain? Matapos pakinggan ang paliwanag ni Yegor, tumanggo ng may pag-iisip si Herodias. Pagkatapos, sinabi niya, bakit parang mas mahalaga ka kay James kaysa sa sarili mong anak? Mabilis na tumabi ng ilang hakbang si Yegor nang maramdaman niya ang pag-iinit ni Herodias sa isyong ito. Paano mo nasabi? Ayaw mo ba kay James? Siyempre gusto ko siya, ngumuso si Herodias. I even think of him as my own. Sa kabilang banda, malinaw na nagpapakita ka ng higit na pabor kay James. Hindi mo mapabayaan si Truett kahit na magdesisyon ka na gawin mong godson si James pagkatapos nito. Naririnig mo ba ako? Sa tingin mo, kailangan pa ba tayo ni Truett? Huminga ng malalim si Yegor. Inuna niya ang mga bagay ni James sa kanyang mga prioridad. Bukod dito, naging matalino at responsableng tao si Truett sa ilalim ng pag-aalaga ni James. Siya rin ay gumagawa ng isang mahusay na trabaho sa pamamahala ng Skynet. Sa pagtulong sa kanya ng Celestial Sage at Earthly Sage, ano ang dapat nating alalahanin tungkol kay Truett? May punto ka. Buong pagmamalaking itinaas ng baba ni Herodias ang kanyang baba at tumanggo. Higit sa lahat, ang asawa ni Truett ay ang pinuno ng Eustis Sect. Sumagot si Yegor, silang dalawa ang namamahala sa Skynet at ng Eustis Sect ng magkasama, at sila ang naging numero 1 puwersa sa mga Genesis World. At saka, nakipag-alyansa sila sa mga nasa Forlat Land. Ngayong wala na ang Ancient Genesis World, ang mga paksayon at sekta na nagmula sa mundong iyon ay nagsisikap na ipalaganap ang kanilang impluwensya at lumaki. Ito ay isang pagkakataon upang subukan ang mga kasanayan sa pamumuno ni Truett at Zitlali. Lumapit si Yegor at huminto sa harap ni Herodias. Malalaki na ang mga bata. Bilang mga magulang, kailangan nating matutong bumitaw. Maaari naming ipahayag ang aming mga alalahanin, ngunit hindi namin kailangang isali ang aming sarili. Kung tutuusin, may mabuting kaibigan si Truett na naghahanap sa kanya.